Meron kasi kaming apartment, and yung apartment na yun walang umuupa kaya ginawa na lang nilang rest house. Summer noon, 13th ng May 2015 nagstay kami doon with my tita na kada rating lang from Los Angeles. So ang kasama namin ay mga pinsan ko and ako din si tita. Up and down kasi siya. So ganito kasi ang itsura ng apartment sa baba, salas din, kusina din, sa taas isang kwarto na malaki din, walk-in closet. 43 minuto pasado alas 10 ng gabi nung gising pa kami ng mga pinsan ko, eventually tulog na tita ko. Nagtaka kami kasi parang may kumakalikot sa may doorknob. E ang naalala namin wala namang tao sa labas, akala namin guni-guni lang. So yung makalipas ang 10 minutes 10:53 PM. Biglang nag-open ng maliit yung door. So syempre kinabahan na kami. Ang ginawa namin, nilagyan na namin ng paper yung door para di na mag-open. Ang inisip kasi namin baka nag-loose lang yung pintuan. Nangyari na naman yun ng paulit-ulit. So pati tita ko kinabahan, tinanong nila ang caretaker ng apartment kung bakit ganun, parang may misteryo nangyayari. Nakwento ng caretaker May 3rd ay daw yun. Doon pala sa mismong lupang kinakatayuan ng apartment namin may bata pala doon na nilibing. Doon. Dahil sa sakit na pneumonia kaya siya namatay. Mahilig pala niya laruin mga pintuan nung buhay pa siya. Kaya yun napag-isipan ni tita na ipabless na yung apartment, kaya simula noon wala nang nagpaparamdam. Pero napalitan naman ng kakaibang tunog sa iba.